At ngayon, paano kung ang dahilan ng dakilang panahon ng pamimirata ay hindi lang para sa kalayaan, kundi paraan para labanan ang makapangyarihang sumpa ni Imo na tinatawag na Domi Reversi? Marahil ito na mismo ang planong ipinasa ni Goldie Roger, hindi para magpakasaya ang mundo, kundi para labanan ang sumpa ng Domi Reversi, isang teorya na posibleng rason, at pangunahing dahilan kung bakit takot na takot ang world government na malaman ang katotohanan ng mga pirata. Kung natatandaan ninyo, hindi pa kailanman tinawag ni Imo si Luffy sa tunay nitong pangalan. Tinatawag lang niya itong Joy Boy, at ngayon, tinawag naman niyang Davy Jones si Rox. Ibig sabihin, ang malaking bahagi ng pagkatao ni Imo ay nakabaon pa rin sa nakaraan, parang ayaw o hindi niya magawang mag-move on. At kung babalikan natin ang eksenang kinitil ni Imo ang buhay ni Saint Saturn, galit na galit niyang tinanong, bakit mo hinayaang makatakas si Joy Boy? Joy Boy na ibig sabihin ay si Luffy, kahit inayos niya ang sarili niya pagkatapos, malinaw na kapag tinitingnan ni Imo si Luffy, ang nakikita niya talaga ay si Joy Boy, at kapag tinitingnan niya si Rox, nakikita din niyang si Davy Jones. Ngayon, ang gusto kong makita ay ang pagharap ni Imo kay Blackbeard. Dahil si Blackbeard ay kabilang sa 3 bounty posters na pinili mismo ni Imo, kasama nina Luffy at Shirahoshi. At naiisip ko, tatawagin din kaya ni Imo si Blackbeard bilang Davy Jones dahil iniisip niyang minana nito ang kaluluwa ni Rox. Pero may isang exception sa pattern na ito, at yun ay si Vivi. Nang sabihin ni Imo na nais ko si Vivi, hindi niya ginamit ang pangalang Lily. Kahit alam naman nating si Lily ang dahilan ng pagkahumaling niya kay Vivi. Kung iisipin natin, posible bang ang bansag na Hero of the Marines kay Garp ay sadyang imbento ni Sengoku, hindi para purihin siya, kundi para maprotektahan siya laban sa galit ni Imo? Dahil kung biglang mawala ang isang bayani ng Marino, tiyak na mabubulabog ang buong mundo, at iyon ang ayaw mangyari ng world government. Dati, kala ko gawa ng world government ang titulong yon para pagtakpan ng pagkakilanlan ni Imo, katulad ng ginawa nila kay Smoker, nang ibinigay sa kanya ang kredito sa pagkatalo ni Crocodile, imbes na kay Luffy. Pero ngayong malinaw na si Garp ay lumaban kay Imo sa paraang gaya ni Luffy, isang kasalanang katumbas ng kamatayan, malamang na may gagawing matindi ang mga taong malapit sa kanya para iligtas siya. At oo, posibleng kasama si Sengoku sa sagot, pero baka may isa pang karakter na may kinalaman dito. Isa sa mga paraan para hindi mapatay si Garp ay kung mismong si Big News Morgans ang maglabas ng balita na tinatawag siyang Hero of the Marines. Kapag buong mundo na ang tumanggap sa titulong iyon, magiging simbolo si Garp. At imposibleng basta na lang siyang patayin ng tahimik ng world government. Kaya malamang, si Sengoku ang nagplano nito, isang matalinong hakbang para iligtas ang kanyang kaibigan. Ang teoryang Homeland's Domi Reversi ay nagiging mas makatwiran kung iisipin natin na baka nakita ito mismo ni Roger sa Laugh Tale, at dahil doon, sinabi niyang magiging pirata ang lahat upang wala sila sa kanilang pinagmulan o bayan. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit sobrang takot ni Imo sa mga pirata. Dahil malabong gumana ang Domi Reversi sa kanila, maliban na lang kung mahila sila pabalik sa kanilang tinubuang lupa, gaya ng ginawa nila kay Rox. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang tinutukoy ng komentong ito ay isang ideya na nabanggit sa isang naunang video ko, na posibleng gumagana lamang ang Domi Reversi sa mga taong nasa mismong lugar kung saan sila ipinanganak. Kaya tinawag itong Domi Reversi, na ang ibig sabihin ay sa Latin ay return home o bumalik ako sa tahanan. Ngayon, mas lumalalim pa ang teoryang ito, na baka sadyang sinimula ni Roger ang Great Age of Piracy upang masigurong kakaunti na lang ang mga taong mananatili sa kani-kanilang mga bayan. At maganda ang ideyang ito, dahil ipinapaliwanag nito kung bakit malaking problema para sa world government ang mga pirata. Dahil kung totoo ito, mismong ang pagiging pirata pa lang ay proteksyon na laban sa Domi Reversi. Kaya marahil, wala nang magagawa ang world government kundi harapin sila sa normal na paraan, sa halip na sakupin ang mundo gamit ang napakalupit na kapangyarihan ng Domi Reversi. Pero mas may saysay din ito kapag tiningnan sa pananaw ni Imo at sa plano niyang tinatawag na Moose World. Dahil sa nangyayaring global na baha, halos lahat ng mga bansa at kultura ay naiwan sa kani-kanilang maliliit na isla, iba'y maliit, iba'y napakalaki, ngunit halos imposibleng lisanin ang kanilang sariling bayan. At dahil sa takot at mga alamat na kwento-kwento tungkol sa Grand Line bilang libingan ng mga pirata, mas lalo pa silang natatakot na umalis. Sa pananaw ni Imo, kapag may isang isla na tumalikod o nagrebelde, madali lang, gamitin niya lang muli ang Domi Reversi, at tapos kaagad ang problema. Kaya kung sakaling sinadya ni Roger na kontrahin ito, ginamit niya ang One Piece bilang inspirasyon para hikayatin ng mga tao na magliyag at lakasan ang loob nilang iwan ng kanilang mga bayan.
Dahil sa pangako ng One Piece, nawala ang kanilang takot na magliyag sa dagat at syempre, naging ligtas sila laban sa kapangyarihang iyon. At kung iisipin, magandang paliwanag din ito kung bakit napakaraming mga ama na hindi na bumalik sa kanilang pamilya. Baka kasi alam nila na kapag bumalik sila sa kanilang bayan, maaari silang tamaan ng Domi River Sea. Pero dito na rin marahil nagsisimula na maging delikado ang teorya. Dahil kung wala namang kakayahan si Imo na burahin ang alaala ng mga tao, malinaw na nasa panahong tayo ngayon kung saan halos lahat ng malalaking personalidad ay alam na ang tungkol kay Imo, at sa Domi River Sea. Halimbawa, baka naninirahan si Rayleigh sa Sabaody dahil hindi na siya pwedeng bumalik sa kanyang bayan. At si Scopper Gaban, baka kaya napadpad sa Elbaf at doon na lang namamalagi. At baka sa isang arts at poetic na paraan, ang tinatawag na Dawn of the World ay simbolo ng panibagong panahon, kung saan maaaring makabalik ang mga tao sa kanilang mga tahanan nang hindi na nangangamba na maging isang nilalang ng demonyo. May isa pang ideya tungkol sa Domi River Sea ni Imo. Maaaring gumagana lang ito sa mga taong napuno ng galit, kawalan ng pag-asa, o negatibong emosyon. At dito na nagkakaroon ng mas malalim na dahilan kung bakit labis na kinatatakutan ni Imo si Joy Boy. Dahil ang kapangyarihan ni Joy Boy ay hindi lang basta lakas, kundi ito ay kagalakan at kasiyahan mismo. Hindi mo kayang kontrolin o baliktarin ang isang taong pinagmumulan ng purong kalayaan at purong katuwaan. Noong una, inakala kong imposible ito dahil sina Dory at Brogy, mga halimaw sa saya at tapang, ay hindi dapat maapektuhan. Pero kung babalikan natin ang chapter 1150, galit na galit sila kay Imo, lalo na matapos kidnapin ng mga Holy Knights ang mga bata bilang bihag. Sa puntong iyon, nakita natin sila sa pinakamatinding galit na naramdaman nila kailanman. At iyon mismo ang maaaring nagbigay daan para maging mahina at maapektuhan sila sa Domi River Sea. Parang Star Wars logic, kapag pinasok ka ng galit, dahan-dahan kang nahuhulog sa madilim na kapanig. At kung iisipin, tugma ito sa tema ng mga Holy Knights dahil ang layunin nila ay hindi lang basta tapusin ang misyon, kundi pahirapan ang kanilang mga biktima hanggang maramdaman nila ang takot, galit, at kawalan ng pag-asa. Sila mismo ang parang mga sugo na naghahanda ng emosyonal na kondisyon para magamit ni Imo ang kanyang kapangyarihan. Sila ang mga tagapaghatid ng desperasyon, ang unang hakbang bago ang mismong Domi River Sea. Hindi ko pa rin alam kung paano eksaktong konektado ang salitang River Sea sa aspetong ito ng kapangyarihan, pero posibleng lahat ng biktima ay nakakaramdam ng matinding sindak, pangamba, o puot bago ito tumama. At kung tama ang teoryang ito, ang natural na kontra sa ganitong kapangyarihan ay si Luffy mismo. O mas tama ba, hindi lang si Luffy kundi kahit sino na may kakayahang talunin ang negatibong emosyon sa sarili. Isipin mo na lang kung halimbawa si God D. Usopp ang subukang gamitan ni Imo ng Domi River Sea, na kilala naman natin sa pagiging matakutin at negatibo sa sarili. Siya sana ang pinakamadaling target sa buong Straw Hats, pero paano kung sa pagkakataong iyon, si Usopp ay magtagumpay na mapaglabanan ang lahat ng takot at pagdududa, at maging unang tao na hindi tinabla ng kapangyarihan ni Imo. Iyon pa lang ay tunay na patunay ng panloob na lakas, ngunit, aminado ako, baka umaasa lang tayo ng sobra sa role ni Usopp sa arc na ito, pero sana bigyan siya ni Oda ng sandali ng pagka-Diyos, lalo na't nasa Elbaf sila, ang lugar kung saan nagsimula ang kwento ng tapang ni Usopp noong sa Little Garden arc pa lang. Ngayon, may binanggit ding ideya tungkol sa hari ng mga daga. Sa totoong mundo, totoo ang mga hari ng mga daga, ito ay kapag nagsasama-sama ang mga daga at nagkakabuhol ang kanilang mga buntot hanggang sa parang nagiging isang nilalang na lang sila. At kung iisipin, baka ganito rin tinitingnan ni Rox ang world government, isang grupo ng mga maruruming daga na sobrang nags-anib puwersa na hindi na kayang maghiwalay. Tama lang kung tutuusin, lalo na sa kaso ng Elder Stars at Holy Knights. Si Imo at ang mga Elder ay tila konektado sa isip, nakakapagbahagi ng kanilang diwa, ng kapangyarihan, at parang ang mga katawan nila ay extension na lamang ni Imo. Kaya kung tatawagin silang mga daga, ay totoo at may lohikal ito. Pero maaari rin itong tumukoy sa isa pang kahulugan ng daga, kundi ang traidor. Si Saint Imo na Rona, isa sa 20 unang hari, ang tanging natira ngayon na nakaupo sa empty throne. Ibig sabihin, baka tinraidor niya ang iba pang 19 na hari at inangkin ang kanilang mga kapangyarihan. Kung ganun nga, tama lang tawagin si Imo bilang hari ng mga daga. Ngayon, lumabas sa kwento ang isang linyang nakakaintriga, Imo's world is incomplete. Ang tanong, ano ang dahilan kung bakit hindi pa ito kumpleto? Pwede mong sabihin na ang unang dahilan ay dahil hindi pa tuluyang nilalamon ng baha ang buong mundo, marami pa ring lupain na tinitirhan ng mga tao. At kung ikaw ay isang Diyos ng dagat gaya ni Imo, natural lang na gusto mong mawala ang lahat ng iyon.
Isa pa, baka ang dahilan ay ang mga tagapagdala ng Will of D, kasi malinaw na gustong burahin ni Imo ang lahat ng may kaugnayan sa kanila, maliban siguro kay Vivi, dahil sa pananaw ni Imo, hindi pwedeng may demonyo sa langit, kaya para sa kanya, kailangang mawala ang lahat ng iyon, kaya mga tol, kayo na ang humusga, ano sa tingin nyo ang kulang para maging kumpleto ang mundo ni Imo? I-comment sa baba kung ano ang palagay nyong tunay na magpupuno sa mundo ng One Piece.